Good morning po mga kasimpleng buhay. Kamusta po kayo? Kakaut ko lang po galing sa duty. Bali ngayon po ay magdamag pong umuulan. Kaya hindi po ako makapagdilig ng pataba sa mga tanim kong okra. Bali bukas kapag hindi po siya hindi siya umulan, kapag yung araw niya ituloy-tuloy maghapon na magdidilig po ako bukas ng umaga. Pero po sa ngayon ay tigatik po yung ulan dahil sa panahon siguro low pressure. Ayan, at hindi po muna ako magpapataba. Buti nga kahapon ay nakapagpataba ako sa tanim kong talbusan. Ayun, at laking tulong din to yung pag-ulan ngayon. Magdamag, nalusaw po yung pataba. At kaya nakalusot siya. Kailangan na rin kasi patabaan yung mga talbos kamuti. Ayun, yung okra po, cancel na naman yung kanyang fertilizer dahil nga po ay umulan. Hindi naman po kasi ako pwede magpataba ngayong umuulan dahil siyempre yung baka hindi po siya mamunga, tumaba lang silang tumaba. Dahil yung ulan po ay urea din po yan. Maganda rin po sa tanim na gulay yan. Malaking tulong din yung ulan. Pero wag lang po talaga yung malakas na ulan. Yung isang linggong umuulan at babahay na po yung mga tanim. At mayroon na pong mamamatay. At ayan po mga kasimpleng buhay at ipapakita ko po sa inyo. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta at maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. And ito po yung ginagawa ko pag tapos po ng duty. At ibabahagi ko po sa inyo yung aking libangan dito sa paligid ng bahay, pagtatanim ng gulay. Ayan. Dahil nakaibigan ko na po yung pagtatanim ng gulay at napakagaan po ng kamay ko sa pagtatanim. Ayun po talaga yung hilig ko. Ay mga simpleng buhat, ipapakita ko po sa inyo kung titingnan natin yung lupa kung basang-basa talaga kasi magdamag pong umuulan ay mga simpleng buhay at igat po kayong lahat. Ayan po mga simpleng buhay at kung napapansin nyo po ay basang-basa po yung mga tanim kong gulay. Ayan po dahil magdamag pong umuulan. Hindi naman po talaga lahat na huhulog yung kanyang bulaklak. Meron pong pailan-ilan lang. Naninilaw po yung kanyang bulaklak. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan mga simpleng buhay at yung ibang po ay lusot naman po yung bulaklak. Bali palabas na po yung bulaklak niyan. Ay po mga simpleng buhay at napakalago po ng kanyang dahon. Sa sunod na season, alam ko na po kung paano siya itanim. Kung hanggang gaano kalawak yung kanyang tudling. Yan po, masyado po kasing dikit-dikit yan. Kasi nagtipid naman po talaga ako sa lupa. Dahil wala naman po talaga yung maluwang na lupa dito na pagtataniman. Kaya dito sa likod, yan, ito po yung space. Yung dati ko pong kulungan ng manok dyan. Yan, ito po yung tinanim ko dyan, yung sitaw, pati yung patula. Yan naman po yung sitaw, mga kasimpleng buhay. Update ko po kayo. Yan, kailangan na rin po itong patabaan ng calcium nitrate. Yan. Meron na po siyang bunga na mahaba. Yan, kung napanood nyo po mga kasimpleng buhay dito yung napanood nyo yung kinain po ng antik, yung mga bulaklak. Yan po, hindi na po siya namunga dahil nahulog na po yung bulaklak niya. Pero nasugbo ko, ko agad yung na-sprayan ko agad ng brudan yung sitaw. Kaya yan, wala na siyang mga langgam. At ito naman yung mga patula, mga kasimpleng buhay yan. At gumagapang na po sila. Bali ito ay nasabugan ko na ng pataba kahapon. Ayan. Ito po yung okra, pwede naman po talaga itong subugan. Hindi na po drenching method ang gagawin.
Kaso nga lang pwede po ngayong umuulan. Tatry ko po mayang hapon kung po pwede siyang sabugan na lang. Haluan ko ng calcium nitrate pati urea, triple 14. Tatlong abuno po ang paghahaluin ko. Titingnan po natin kung maganda. Pero ano naman, mainam naman kasi basta naman po yung lupa. At yung mga kasimpleng buhay. At ayan po yung mga tanim kong okra ngayon. Awa ng Diyos ay hindi naman po namatay. Dito naman po mga kasimpleng buhay, yung tanim kong talbos kamuti yan. At buhay na po sila. Ayan po, at binaha po talaga. Marami pong tubig dito sa ginawa kong kanal. Sabagay, mainam naman po yan kasi ilang linggo ding mainit. Yan, ito po yung kabilang to, wala pang tanim. Bala ko kung patubuin yung mga damo, tapos i-sprayan ko ng pamatay damo para hindi siya damuhin. Kasi nung hinawang ko to, matindi po yung damo dito, mabagin po. Ayan. Ayan naman po yung ampalaya, malapit na po siyang gumapang. Ano na siya, tatlong dahon na siya. Ayan mga simpleng buhay, at napakasarap sa pagramdam ang ganito, yung makikita mong mga ganda yung tanim mong gulay, ginagawa na nating libangan. Kahit na stress o pagod tayo sa trabaho, at pag uwi ng bahay natin ay meron tayong mga tanim na gulay na magtatanggal ng pagod bukod sa asawa at anak natin. At meron tayong gulay na malilibang tayo, at dagdag din na makakatanggal ng depression at stress, lalo na yung mga pagod sa trabaho, yung maraming inaasikaso sa trabaho, maraming iniisip. Yan po, at laking tulong po talaga ito yung pagtatanim ng gulay. Basta gusto mo lang po talaga yung ginagawa mo, at di ka naman po talaga mabibigo. Kahit na paunti-unti lang, kahit pang ulam-ulam lang na tanim, okay na po yan, basta meron po kayong tanim na gulay sa inyong paligid. Ayan mga kasimpleng buhay, at in-update ko lang po kayo. Ito po yung sitaw, tanglad, yan yung mga buhay na po sila yung tanglad. Ayan. Bali ito yung saluyot, patapos na po ito yung ano niya, kasi bumababa na po yung kanyang presyo. Wala na pong gaano bumibili. Sa dami siguro nagde-deliver at nagtatanim. Kaya ito ngayon, pag natapos na po yan, kasi pagulang na yan bali mga 2 harvest pa po yan. Hindi lang po nadadamuhan dahil busy rin. Last na harvest ito ay tatanggalin ko na yan, tataniman ko ng ibang variety. Bala kong itanim dyan ay talbos kamuti na lang din, kasi maganda yung lupa dito. Talbos kamuti na lang din sa kabila, pati doon. Ay mga simpleng buhay, magtatanim din ako ng doon, na rugbati. Ay mga simpleng buhay, hanggang dito na lang po ang aking video, at i-update ko na lang po kayo kapag sasabog po ako ng pataba mamaya o bukas na ng umaga kapag walang ulan. Ay mga simpleng buhay, maraming salamat ulit sa mga sumusuporta. At God bless po sa ating lahat, at ingat po kayong lahat.